Ay, nako. Puro ka kuda ng kuda dyan. Hindi mo man lang kami mabigyan ng ebidensya na ako'y nabayaran ni Kulaong. Eh si Cortez, almusal tayo, Boss Mac. Nako, ako po nagkape lang kanina at nag-gardenia lang na tinapay. Mamaya na ako mag-umagahan pagkatapos ng ating talakayan. Ayun. So, ano ba to? Anday ko pera, no? Ay, ano pala yan? Na-play na natin yan. Yung Crudo Boy si Kulaong. Ngayon, puntahan na natin to. Itong ano talaga, itong matinding issue na ito. Alam niyo kung ano tong issue na to? Walang-wala talagang panama si Kulaong kay Boss MG. Bakit? Bakit ko nasabi? Alam niyo po, sa sasakyan pa lang yung Dodge Challenger ni MG, yan modelo pa. Sa sasakyan na lang compare natin sa sasakyan ni Kulaong. Expedition na bulok kay Kulaong at Dodge Challenger na modelo. Bagong modelo pa. Doon pa lang malayo na O ngayon, si Boss MG hindi nangungupahan ng bahay. Siya ay nagpagawa ng bahay, 30 million daw po ang nagastos doon. Tama po ba ako sa mga kahombre natin? Hindi ko kasi alam yung ano na yon, yung kung talagang 30 million. O baka baka mas mahal pa sa 30 million, 'di ba? Yung pong sasakyan ni Boss MG, fully paid. Hulugan pero fully paid na yung Dodge Challenger. Ngayon, si Kulaong, bulok ang sasakyan, expedition, at nangungupahan lang, di ba, sa isang subdivision, nagpapanggap na mayaman. Ngayon, eto pa, nabanggit po sa interview, doon kaya Marcos Lacanilaw, pinakita doon itong si F2A Cars. Ngayon, itong si F2A ay sikat din to na vlogger, sikat din po to na nagbabuy-in sila mga sasakyan. At matitindi mga sasakyan nito, mga primera klase, mga sports car talaga. Dito ko nakikita yung mga sasakyan na parang Bumblebee ang datingan. Tapos yung mga Ferrari, Lamborghini kay F2A. Kaya po itong si Kulaong, nasabi kong walang-wala kasi nabanggit ni MG na tinignan niya yun daw mga binebentang sasakyan ni F2A. Tapos, kakausapin daw asawa niya, baka makabili sila. Eto po, tignan niyo tong vlog na ito. Matindi to. Ano dito si Kulaong? Soplak na soplak. Ito hindi ako kasya dyan. Ako na magpapasok. Bro, medyo malakas lang to kasi baka magulat ka. What's up mga kahombre? Sakto yun sa New Year, boss. Kailangan mo yun. Yes, brother. Yes, brother. And kailangan ko rin tanungin ang misis ko, syempre. Number one yan. Number one yan pag bibili ka ng sasakyan. What's up mga kahombre ko? Another car, another day. So siguro ngayon guys, may idea na kayo kung sino yung client natin. And interested daw siyang makita tong 2021 Chevrolet Corvette C8. Guys, sana magustuhan niyo yung unit at sana maklose yung deal. Kaya tara, samahan niyo ako. Tara. Oy! Hello po. Sige. Titignan ko lang to. Wow, ang ganda. Hello, hi guys. Hi. Ayun na pala bro. Kamusta? Sige bro. It's okay. Kanina lang pinag-uusapan namin Hindi ka daw nagbibilang ng pera brother Ay, may transaction. Pero tapos na. Sige. Titignan ko yung Check natin. Corvette. Hindi nagbibilang ng pera yan. We kilo money. Check nila yung check kasi ni brother yung Corvette C8. You inquired for the Corvette C8, tama? Oo, yes. Sige Jules, pakita mo na. May copyright to. Iano muna natin. Ayan.
2021 Corvette C8. So ito na yung pinaka-latest model. Original paint, everything. Bro, ang kagandahan dito sa Corvette na to is yung batang bumili nito before, nagbigay siya ng 1 million budget kay Constant Racing. Sabi niya, iset up mo lahat dyan. So yung 1 million na yun, bukod sa 12 million brand new price ng Corvette, nagbigay pa ng 1M yung bata para set upan nitong chin. Pero brand new to niya Brand na new binili. pinili nito from Corvette. Tapos, yung 1 million na budget is pinang setup. Chin, then full exhaust. Original. Headers. Original from US. Wow. Tapos ito lang ang nag-iisang Corvette na naka-unlock yung ECU niya. Kasi hindi na-tune ng mga Corvette bro eh. So ginawa nito, yung ECU niya dinala sa US, in-unlock, chinun ni Speedworks ng 450 horsepower. So ito yung pinakamatulin na Corvette sa Pilipinas. Wow. And then this is the loudest Corvette here in the Philippines. So sige brother, ikutan mo muna para Sige nga. ma-feel mo din bro. Pwede mo siya start. Kaso ang hirap nito buka. Jay, baka ano? Uy, baka madali to ah. Hindi ako kasya dyan. Ako na magpapasok. Bro, medyo malakas lang to kasi Oo. baka magulat ka. Diba? Putya, oh. Kahit man lang dito sa F2 Acres, hindi man lang na-picture si Kulao eh. Kahit kay Boss Toyo lang, hindi na-picture si Kulao, di ba? Kano kaya to, no? Bili tayo bukas 5 yan makiparuleta natin. Kano kaya to bebenta, no? Bro, yung exhaust nito, import yan bro. Hindi yan yung gawa-gawa lang sa Pilipinas na exhaust. Kasi ginawa talaga siya para sa Corvette. Yan bro, check mo na lang. Saka yung interior namin, wala ka na talaga mahanapin dito. Tapos bro, pwede tanggalin to Oo, tama. What's up mga kahombre? Top down pa pala, ha? Yung natatanggal yung bubong. Sakto sa New Year, boss. Bagay bro. Yun no? Sabi ko ba sakto sa New Year? Ha? Sakto sa New Year yan! PWD Mulas to. Saka to bro, diffuser atol sa dito. Ayan guys, yung bubong kasi nito, pwede mo tanggalin. Yan, Oh. yan. Hindi. Yan, pogi-pogi yan. Ayun. Putya, napaka-pogi, ano? Si Kulao, bulok na expedition lang. Solid. Okay na to bro. Okay ba na yun? Check natin yung engine bro. So bro, engine naman ito, 6.2 liter V8 engine. O, dito mo ilalagay yung targa niya, yung roof niya, pagka inangat mo siya. Okay. Otherwise, pwede mo na lalagyan ng gamit. Yes. Ganito. V8 engine 6.2 bro. Ano yung, di ba naka-Dodge ka? Oo, Challenger. Dodge. Anong Wala engine? yun yung pinaka basic lang. V8 din siya? Hindi, V6. V6. Oh. Lakas din V6. Malakas din siya pero hindi siya maingay. Ito naman, kung halimbawang naiingayan ka, pwede natin siya lagyan ng silencer so hindi siya magiging ganun yung tunog niya. Mababawasan. grabe nito. Sobrang Wild kasi, no? Wild. Oo, ito na to. Before kasi parang bata yung may-ari nito, ganun yung gusto niyang setup eh. Parang gusto niya maingay, ganyan. Pero siyempre sa atin, Oo. medyo nakaka-edad ka na, gusto mo na medyo tahimik na buhay. pwede natin siya lagyan ng silencer. Hindi siya magiging ganyan yung tunog niya. Kamusta bro? Ano masasabi mo sa'yo? It's a nice unit man. Sobrang solid. Pero syempre pag-iisipan ko muna. Asking ko dito bro na Hindi before sa 12 million to eh. 12 million brand new price. Nag-asking ako ng 9.5 pero para sa'yo bro 8.8 pwede ko ibigay. Pwede natin pag-usapan yung mga payment terms na gusto mo dito. Okay, okay. Sige. At least nakita mo yung muna. unit. Oo. Yes, brother, yes, Yes, brother. and kailangan ko rin tanungin ng misis ko, syempre. Number 1 yan. Number 1 yan pag pag Yun. Misis Tama yun. Baka mamaya mapagalitan ako. Pero basta solid. nagustuhan mo naman bro. Oo, Nagustuhan mo naman. lahat naman ata ng Corvette magugustuhan mo, hindi pwedeng hindi. Tsaka parang ito na yung endgame na sinasabi mo sa akin. Ito last na yung to, yung Oo. sinasabi ko sa'yo. Last na. Last ko na to, kumbaga. Yan na sana yan. Madali naman natin mapag-uusapan yan. Okay. Tsaka mahalaga na napunta ka dito bro. It's a pleasure na Thank you, ma-meet thank you. kita and Oo. makapunta ka dito Yes, sa garahe yes. namin. Salamat bro. Thank you guys. So guys, abangan nyo kung kailan tayo magkakatapusan with Mark. Oo. Thank you.
Kita nyo ha, 8.8 million planong bili ni Boss MG. Ako tingin ko hindi siguro ngayon. Pero sa mga susunod na mga buwan, baka magulat tayo, pinabayaran na yan ni Boss MG, di ba? Putya, kita mo yan, alam mo yun yung yun yung wala si Kulaong Yung mga network na ganito, hindi network kasi si Kulaong may network daw 250M. Si Boss MG, network ang meron siya. Katulad nito na siya dito kaya F2A. Lahat po ng binebenta nitong sasakyan mga matitindi. Talagang kahit nga yung mga Fortuner nito, meron ako nakitang post niyan, Fortuner 1.2 million, baka hindi kayang bilhin ni Kulaong Si Kulaong, magga-grab na lang yan na magga-grab. Hindi katulad nitong si MG. Ibig mo, nangangarap pang makabili ng mas matindi pa doon sa kanyang Dodge Challenger. Yun yung tinatawag na endgame. Kumbaga, nabili mo na yung pinakamabilis, pinakamaingay, the loudest Corvette. Dito sa Pilipinas, si Kulaong walang pangarap na gano'n. Bakit? Hindi niya kayang pangarapin. Hanggang bunganga lang, hanggang yabang lang. Yung mga pinagyayabang niya noon, mga Mercedes-Benz, mga R8, hindi kanya yun. Yan lang ang masasabi ko, hindi kanya yun. Alam niya yun na hindi kanya yun. Kaya nga walang rebat sa akin yan kasi alam ko na alam niya na hindi kanya yun. Lahat yun kay Bernard Chong o kay Brent Chong. Kaya po wala, nga talaga si Kulaon dito. Kapag ito nabili ni MG kay F2A, naku po, parang alam mo yung inano talaga si Kulaong. Kasi maaaring yung pambibili dito ni MG galing sa mga ginatasan niya dito kay Kulaong. Di ba? Kaya po malayong-malayo talaga Kulaong. Si Idol Kulaong natin. Bili mo 8.8 million. Kuya Joel, ayan. Shoutout po Kuya Joel. Okay. Oo, Cybernoipy, yun ang kailangan. Saka alam nyo ito nung binanggit ni MG, and syempre, kailangan ko munang kausapin ang asawa ko. Yun ang wala si Kulaong. Pamilya na mapagtatanungan ng mga desisyon sa buhay. Kaya alam nyo si Kulaong, naliligaw ng landas, puro yabang, puro pagmamalaki, puro ng katarantaduhan kasi nga po walang nagagabay. Katulad ko, dati nakabiyos lang po ako. Nangarap po ako na magkaroon ng brand new na sasakyan. Ilang beses kaming nagpabalik-balik sa Toyota dito sa Cavite. Ilang Toyota na kasa ang pinuntahan namin ng asawa ko dito sa Cavite. O tingin kami sa sasakyan. Una, parang gusto ko Fortuner. Kaya lang, napakamahal. Hindi ko kaya yung monthly. Sunod, Hilux. Sunod, yung Helix. Ano ba yun? Zenix. Innova Zenix. Sumunod, yung Innova na 2022. Tapos, tingin kami ng Toyota Race. Tingin kami ng Toyota Tamaraw. Ayan, kumbaga, tingin-tingin kami ng mga sasakyan, kasama ko lagi asawa ko sa pagdedesisyon. Yan ang wala si Kulaong. Yun na, napili namin, pinagpilian namin yung mga 7-seater, ano pangalan nito? Avanza, Velos. Yan. Kumbaga, yun ang napakasarap po na meron kang kasamang magdesisyon sa buhay. Kita nyo, ang sarap sa feeling nun. Yan ang hindi mararamdaman ni Kulaong. Kasi si Kulaong, puro yabang. Puro lang ngaw-ngaw. Wala po talagang naggagabay. Kaya po, akala niya, sa mga live niya, mga pag-aangas niya, pagyayabang niya, malakas ang dating niya. Hindi niya alam, wasak na wasak siya dyan. Sirang-sira po talaga siya dyan.
Okay, puntahan na po natin itong video natin na re-reactionan from Tolbungo. Pwede bang ipagyabang yung tricycle ko? Wala pong problema kahit bike pa yan, kahit skateboard lang yan, kahit rollerblades lang yan dala mo. Walang problema basta hindi yan galing sa nakaw, hindi yan galing sa budol, at hindi yan galing sa panloloko sa mga tao. Basta malinis ang konsensya mo. Na yung mga pinangkakain mo, pinambibili mo ng ulam, pinambibili mo ng mga appliances, pinambibili mo ng mga gadgets, galing po sa mabuti. Hindi po galing sa pangloloko sa mga OFW, hindi galing sa mga panghihingi. Lahat po yan, pwede mong ipagyabang.